Good morning po. Tayo po yung mag-aral ng Salita ng Diyos. Aklat po ng mga ngaral, the book of Ecclesiastes, chapter 3, verses 12 and 13. Alam kong walang pinakamabuti sa tao kundi magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya'y nabubuhay. Alam ko ring kaloob ng Diyos na ang tao'y kumain, uminom at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran. Today, pag-usapan natin yung work and enjoyment. Siguro, yesterday nagtanong kayo sa inyong isipan, bakit hindi na lang ako i-bless ng Lord basta-basta? Bakit kailangan i-bless pa niya yung aking ginagawa? Kaya alam niyo po tayo minsan ng mga mananampalataya, akala natin ay instant ang blessing na dumarating sa buhay ng isang tao. At kadalasan po akala natin bilang mga Christians, nagiging mas madali na yung ating buhay kaysa sa iba. Pero sa totoo lang po, meron pong mga batas ang buhay na hindi natin maiiwasan. At yan po ay ibinunga ng kasalanan. Kaya kailangan pa rin tayo sa buhay na ito magsikap, magtrabaho, at higit sa lahat, sabi nga ng Biblia, ay yung pong magpagal po tayo. At someday, mai-enjoy naman natin yung bunga ng ating pinagpaguran. Unang-una po mapapansin ninyo, sa Genesis pa lamang binanggit na ito ng Diyos, regarding work. Sabi sa Genesis 3:19, sa pagod at pawis pagkain mo'y manggagaling. So, ibig sabihin, lahat ng ating kakainin, pagpapawisan na po natin. Hindi po ganyan ang original na kalagayan ng tao. At dahil sa kasalanan, yung lupa ay na-curse. The earth was cursed. Kaya ang tao, kailangan na niyang magtrabaho. Kailangan niya ng magpawis, magpagod para siya ay makakain. Kaya kung mapapansin niyo po, maging itong katotohanan ito, binanggit ito ni Saint Paul. Sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, sabi diyan, if a man will not work, he shall not eat. So naiintindihan ni Saint Paul itong kalagayan na ito ng tao na kapag hindi siya nagtrabaho, hindi siya kakain. Kaya sabi sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 12, kinuman niya yung mga taga Thessalonica, earn the bread that they eat. Kaya alam niyo po sa Biblia, mahalaga po na dapat po ay busy tayo, at hindi tayo tamad, sa buhay na ito. Kasi maging si Saint Paul, ini-encourage na isang tao na magsikap sa buhay para ma-enjoy niya yung kanyang pinagpaguran. At alam niyo po, sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 6, the hardworking farmer should be the first to receive a share of the crop. So ibig sabihin naman pala, kapag ikaw ay nagtrabaho, ay meron kang aanihin sa buhay na ito. Kaya alam niyo po, hindi na natin maiiwasan talaga yung katotohanan na yan. Yes, nagpe-pray tayo, doors will open, opportunities will open sa buhay natin, pero still, kailangan po sa buhay na ito, itong Genesis chapter 3 verse 19, ay maranasan pa rin natin. Kailangan magsikap tayo, magsipag tayo sa buhay na ito, magtrabaho tayo upang meron po tayong kainin. Kaya yan yung masakit na katotohanan. Kasi akala ng mga Kristiyano, instant na lang lahat darating sa kanila. Marami pong ganyan kung mag-isip. Okay? So, pangalawang katotohanan na gusto ko pong i-share sa inyo, na ang mundong ito, nasa law of sowing and reaping po tayo. Kaya mapapansin nyo sa Genesis chapter 8 verse 22, sabi diyan, as long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. So alam natin yung 4 seasons na meron sa buong mundo, tayo po sa Pilipinas, summer, ang meron lamang tayo at tag-ulan. Pero sa ibang dako po, yung 4 seasons nag-ooperate po yan. Hindi na maiiwasan yan. Yung winter, spring, summer, and fall. Pero ang nakapagtataka, bakit sinama ng Diyos dyan yung seed time and harvest? So ibig sabihin po, mahalaga ito. Pagka may tinanim ka, meron kang aanihin. Kaya hindi tayo makakaiwas dun sa batas ng buhay na yun. Kailangan merong tinanim para merong aanihin. Kaya nga si Saint Paul, binabanggit niya yan.
At yung principle na yan, tinuro niya sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6. Sabi niya, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Kaya naintindihan ni St. Paul itong batas na ito ng buhay. Na kapag ikaw ay nagtanim, meron kang aanihin. Kaya nga in-apply niya pa ito doon sa principle of giving. Kaya alam niyo po sa buhay na ito, kung hindi tayo magsisipag, magtatrabaho, magtatanim, ika nga po, wala talaga tayong aanihin. Kasi batas po ng buhay yan. Hindi natin maiiwasan yung sowing and reaping. Kaya lang, ang nakakatuwa lamang po na paalala sa atin ng Diyos, kapag tayo po ay masipag, sa buhay na ito, ay aanihin natin yung mas maganda at mai-enjoy natin yung buhay po natin. Kaya alam niyo po, yun yung sinasabi ni Solomon, na dapat po yung pinagpagura naman natin ay ma-enjoy natin. Galing yan sa pinakamatalinong tao na naunawaan niya ang buhay, ay ganoon. Mahalaga po yung magtiis muna tayo sa umpisa, o sabi nga, mauna yung hirap bago yung sarap. Okay? Panghuli, ito lang po yung gusto kong iwan sa inyo na napakagandang katotohanan. Tandaan nyo po, we are designed for abundance. As long that we are connected to the vine. Ang sabi ng John 15 verse 16, I chose you and appointed you to go and bear fruit that will last. So kita po ninyo, ano yung tinutukoy pong bunga dyan? Sabi sa Colossians chapter 1 verse 10, bearing fruit in every good work. Ngayon, sa 2 Corinthians, chapter 9, verse 8, ito po ang sinasabi. Sabi rito, God is able to make all grace abound to you. Kaya ng Diyos na pasaganain ka, pagpalain ka, so that in all things, at all times, pansinin niyo po having all that you need. Kayang-kayang ibigay ng Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan. And you will abound in every good work. Kung mapapansin niyo po, pareho ang sinasabi po ni St. Paul at ni King Solomon. Kaya ng Diyos na tayo'y pasaganahin. Kaya lamang po, ang mahalaga po dyan, makita natin na tayo po, kaya pinagpapala ng Diyos, ay para hindi tayo magkulang. Pangalawa, we will abound in good work. Kaya sabi sa Ecclesiastes chapter 3, that everyone may eat and drink and find satisfaction in all his toil. This is a gift from God. Kaya balance po, work and enjoyment. Kailangan po sa buhay na ito, may konting pagtitiis. May reward po yan sa huli. Huwag nating uunahin yung sarap. Kasi inuuna yung sarap bago po yung hirap. So, ang Diyos kaya naman tayong bigyan ng magandang buhay kasi we are designed for abundance, to be a blessing to other people. So, again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.